It doesn't matter kung deny nung notarize sa kanya for whatever reason. Kung tinakot ba yun o tinawagan ba or ano na i-deny mo yung pag-notarize. Hindi natin alam, no, dahil hindi pa naimbestigahan hanggang ngayon. Pwede namang pumunta sila maghanap ng ibang notaryo na yung klaruhin talaga na yung abogado ang magpirma. Pwede naman gawin yan. At kahit na hindi nila gawin yun, wala namang problema dahil yung statement na binigay niya doon sa Blue Ribbon Committee ay recorded naman yun. Sworn naman yun lahat. Before siya nagsalita, he took his oath na he was telling the truth and nothing but the truth. Kaya wala po, hindi po, wala pong epekto yun, yung kanilang mga kiniklaim ngayon. Baka mas masama pang epekto noon sa abogado na nag-deny kung talagang mapatunayan na sa opisina niya yung ginawa, baka may papanagutan pa siya. Marami pong nag-aantay. Kailan kaya magre-resume itong investigasyon po? Meron pong mga pahayag na i-assess pa yung mga na dapat merong bago. Ano po ang balita dyan sa Senado, Senador? Wala talaga. Kami sa minority, naghihintay lang kami kung anong desisyon nila, no? Dahil nasa minority lang kami. Kung anong pag-usapan ng majority, yun, sila ang masusunod. Hintay lang kami kung anong mga announcement na gagawin nila. Pero sa panig nyo po, marami pa kayong mga katanungan na ipupukol dahil sa dami rin din ninyo na mga senador na nagtatanong. Meron pa bang mga natitirang mga question marks po kayo dito po sa investigasyon, sir? Ang dami pa, napakarami pa. Napakarami pa. Marami pang dapat na malaman. Opo, dito sa development naman po ng mga kasamahan nyo po sa minorya, na kanina po nag-privilege speech ang si Senador Chis Escudero, si Senador Senador Rodante Marcoleta. Ano po yung tingin nyo po dito sa mga pahayag nito na may kaugnayan po dito sa investigasyon din ng flood control projects anomaly? Klaro man yung pinakamit ng privilege speech ni Senator Chis Escudero na kung saan siya nakiusap na huwag tayong magpalihis sa investigasyon dahil tila merong script na sinusunod at ang nasusunod yung nasa likod na gustong makaiwas siya sa makaiwas sa investigasyon. Gustong ilihis ang takbo ng investigasyon. Kaya sabi nga niya, huwag tayong dapat ang Senado ay hindi sumakay sa script na gustong mangyari ni ni Martin Romualdez. Opo, at dito naman po sa isang pasabog po ng isang dating sundalo ng Marines, dating Marines po, after po niyang nagbigay ng kanyang testimonya po, masyadong nakakonsentrate yung ilan sa mga kritiko niya, kine-question yung kanyang kredibilidad, doon sila nakatutok sa sinasabi nilang mali yung pagnonotaryo, possible may perjury, at kung iuugnay mo naman ito sa naging privilege speech kanina ni Senador Rodante Marcoleta, ano naman po ang nakikita ninyo? Sino kaya ang may kasalanan nito? Mas madali ba itong maimbestigahan po, Senador? Well, alam naman natin, no? If very overwhelming yung substance ng kanyang testimonya, doon ka maghahanap ngayon ng weakness sa form. So ito namang patungkol sa yung pag notarize ng kanyang
kanyang statement ay pawang mga form lang ito. Doon tayo mag-consider sa substance dahil hindi lang wala silang panglaban doon sa substance eh. Kaya dito sila sa form ngayon nag-concentrate para siraan ang kredibilidad ng ating resource person. Pero very 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 overwhelming. Kahit sino ordinaryong tao makikinig doon sa kanyang pag-deliver niya ng kanyang testimonya ay talagang napakabigat na akusasyon ito. At hindi mo makitaan ng kung ano yung sinasabi natin na drawing na testimonya or quotes na testimonya. Makita mo naman yung pagka-deliver niya. And it doesn't matter. Ang dami na nga nag-explain ng mga abogado na it doesn't matter kung dinideny nung nag-notarize sa kanya for whatever reason. Kung tinakot ba yun o tinawagan ba or ano na i-deny mo yung pag-notarize. So, hindi natin alam no dahil hindi pa na-imbestigahan hanggang ngayon. Pwede namang pumunta sila maghanap ng ibang notaryo na yung klaruhin talaga na yung abogado ang magpirma. Pwede naman gawin yan. At kahit na hindi nila gawin yun, wala namang problema dahil yung statement na binigay niya doon sa Blue Ribbon Committee ay recorded naman yun. Sworn naman yun lahat. Before siya nagsalita, he took his oath na he was telling the truth and nothing but the truth. Kaya wala pong epekto yun, yung kanilang mga kiniklaim ngayon. Baka mas masama pang epekto noon sa abogado na nag-deny kung talagang mapatunayan na sa opisina niya yung ginawa, baka may papanagutan pa siya. Opo, so kayo po ay naniniwala na gaya ng sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na moot and academic na mas mabigat pa rin yung nagbigay siya ng recorded testimony sa Senado mismo at pinagtatatanong ng mga senador, parang sinala talaga kung kaya ba niyang panindigan yung kanyang istorya po, Senador. Correct. And he did very well sa kanya doon sa interpellation na ginawa sa kanya. And everyone was satisfied with his answers, no? Wala kaming iniisip na pagdududa doon sa sinasabi niya, basing doon sa the manner that he delivered at saka yung content ng kanyang dineliver na mensahe ay very satisfied naman yung members ng committee. Opo, at hindi lang din minorya ang nagtanong dito kay former Master Sergeant Guteza, Senador, dahil maging ilan at bukas siya, no? Kasi kung scripted pa 'yon, kumbaga stick lang talaga doon at hindi niya papanindigan. Pati nga yung yung spesipiko na mga pagtatanong para talaga masala ng husto, sinagot po niya para malaman, like kagaya doon sa yung itsura ng bahay, na meron pa ba siyang naaalala. Tapos sa mga netizen niya, nakita ko sa social media, kasi accessible naman talaga yung Google Maps ngayon na makikita mo yung mga bahay, basta makuha mo lang yung coordinates, o di kaya yung specific address at ikumpara mo, nagiging mga investigador na nga yung mga netizen. Pati nga yung mismong yung halimbawa, yung nabanggit niya doon sa Aguado Street sa may Maynila. Lumalabas ngayon dito sa social media na noong 2018, abay nagpost daw itong si Speaker Martin Romualdez. Noong 2018 pa ito, nagpapasalamat sa isang pare na nag-officiate ng pag-blessing sa bagong bahay ng kanyang nanay sa may Aguado Street. So, kumbaga parang ang sabi ng mga netizen, nagtutugma talaga itong mga pinagsasabi ni Guteza. Kaya tama yung sinabi mo. In fact, he did not only they did not only hindi lang siya nakafocus doon sa kanyang sinumpaang salaysay. He even went out to give some information beyond doon sa kanyang affidavit.
lumalabas yung mga impormasyon na yon true sa pagtatanong ng mga senador. And very consistent naman sa kanyang mga sagot at very makikita mo meron talaga siyang personal knowledge. Opo, Senador, mayang gabi sir, si MJ po ito. Sir, Ang gabi, MJ. mayroon pong nagsabi sa amin na ang nauna palang plano ay hindi lang pala si Gutierreza ang lalabas. Pero nabanggit po ni Senator Marcoleta na parang wala sa timing dahil hinala niya na tatapusin na last week yung hearing sa flood control dyan sa Senado. Now, marami pa daw po ang magte-testify sa Senate kung ipapatawag senador na kagaya po ni Gutierreza ng mga security detail ng mga kongresista. Anong tingin mo dito, sir, na mas marami po ang gusto magsalita ng mga security detail na kung personal knowledge po ang pag-uusapan, abay meron po talaga silang masasabi sa issue na yan, sir? Well, marami tayong paraan dyan, no? Kung talagang gusto nila, iparating nila kay Congressman Marcoleta, parating nila sa akin, or sino bang mga, yung feeling nila na mapagkatiwalaan na senador, communicate lang sila doon at we will entertain the information that they are going to give, no? Kahit na palagay natin, pipilitin ng mayorya na isara na ang investigasyon, i-terminate na yung investigation, there are still many ways to ferret out the truth. Kung talagang gusto nilang mag-share ng information na para sa ikakalinaw, para bigyan ng linaw itong investigasyon na ito. Huwag po sila dalawang isip, mag-cooperate sila, makikunik lang sa amin, sa mga senador, particularly sa minorya kung sino doon ang kailangan mapagkatiwalaan. Opo, hindi lang si Gutierreza po ay Marines. Meron daw po mga taga-Army. Yes, oo. Meron din pong taga Philippine National Police, mga security detail na handa na mag-share din po Sen ng kanilang side sa issue na yan. Maganda yan kung ganun. Mas maganda yan para magtulong-tulong tayo. Wala tayong lahat ng Pilipino, magtulong-tulong tayo na malutas ito. Para napakasarap naman ng buhay na nag-enjoy sila sa pera ng bayan tapos tayo ay naghihirap po, ang daming tao naghihirap. Dapat mananagot yung mga tao na naglustay sa pera ng bayan. Oh. Hindi po pwede yan.